maganda siguro na pag-aralan natin o simulan natin yung pag-aaral patungkol sa bagay na ito. Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan at sa ating mga kapatid na nanonood through internet. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ating pong programa ngayon ay may pinamagatang Understanding the Scriptures through Youth Approach. Ito po ay isang programa na bago at mapapanood natin sa YouTube at sa Facebook. At ito po ay pinangungunahan ng inyong pong lingkod, ni Jana Teves, o pwede niyo po akong tawagin bilang Sister Jana Teves. At kasama ko po ngayon si Kuya Melvin Hamora at si Kuya Nelvin Alavanza. Sila po ang ating mga kasama upang maunawaan at aralin ng Biblia sa madaling paraan at sa paraan na madali nating mauunawaan. Mga kuya, gusto niyo po bang bumati? Binabati ko yung lahat po ng mga nanonood ngayon sa YouTube. Saan man kayo naroon na may pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ayun, binabati ko rin yung ating pong mga kaibigan at yung ating pong mga masugid na nag-aaral ng banal na kasulatan na ito po sanang gawain na ito o yung ating pong ministry na ito ay maging pagpapala po sa inyo. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan ay hinihilingan ko po muna si Kuya Nelvin para sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong inlapit sa inyo ang pag-aaral na ito. Nawa ang inyong pong banal na Espiritu ang siya pong manguna sa amin pong pag-aaral na ito. Gayun din po sa mga nakikinig at nanonood ngayon pong mga oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so ngayong araw po ay ang ating pong paksa na pag-aaralan ay napapanahon dahil alam po natin na malapit nang dumating ang araw ng mga patay o ang piyesta ng mga patay, ay malimit na ito yung palaging naitatanong sa atin. Totoo nga ba ang multo? O madalas din nating napapanood sa television na mayroong mga white lady, mga black lady, or mga kaluluwang gumagala. Yan. Totoo nga ba ang mga ito? At ano kaya ang masasabi ng Biblia sa bagay na ito? Yan. Mga kuya, ano po ang ating masasabi? May mga kapre din kasi sinasabi nila may kapre din. May mga manananggal. May mga paniniwala ng mga maraming mga ilan sa atin. At kung papansinin natin, Brother Nelvin at Sister Jana, Uh-huh. sa television ay talamak po ngayon yung mga palabas na merong kinalaman sa mga katatakutan. Yung mga maligno na yan, mga lamang lupa, at kung ano-ano pang mga bagay na nakakatakot. At napapansin natin, kahit yung ating mga kabataan sa loob ng ating iglesia, naapektuhan din. Ang ilan takot nang lumabas ng bahay kasi baka daw may magpakitang white lady. At Madilim, lalo na sa madilim. at natatakot dahil sa mga napapanood sa television. At lalo na yung ngayon na may mga palabas pa na parang mas pinopromote pa nila na totoo daw yung may mga, kunwari kapag mamatay ka, may magbabantay daw sa'yo na kunwari kapamilya mo, dahil yung kaluluwa daw na yun ay magbabantay sa'yo, kaya nakatingin sa'yo kung saan ka pumunta ay kasama mo. Kaya Melvin, ano bang masasabi mo dito? Alam niyo po, siguro, mas maganda siguro na pag-aralan natin o simulan natin yung pag-aaral patungkol sa bagay na ito sa history ng dalawang talamak na view patungkol sa bagay na yan o sa tinatawag nating nature of man or nature of soul. Kasi alam niyo, Brother Nelvin at Sister Jana, meron kasing dalawang klase ng paniniwala ngayon na kung saan pinag-aaralan kung ano nga ba talaga yung kalagayan ng tao. Ang una po dyan yung tinatawag po nating classical dualism. Alam niyo po, yung pong classical dualism, ito po yung paniniwala ng mga pilosopo o yung mga philosophy na kung saan ang tao ay nahati sa dalawang bagay, yung material at yung immaterial. Sa madaling salita, yung ating katawan, eto daw katawan na ito ay makasalanan at sa loob nito merong isang kaluluwa o yung parang usok na lumalabas kapag namatay ang tao na hindi makasalanan o yung mabuti. At ang sabi nila, yun daw yung bagay na nagsusurvive matapos na ang tao ay mamatay. Ang tawag po doon ay classical dualism. Ito ay paniniwala ng mga Griego. At kung papansinin natin, itong paniniwala na ito nakaapekto sa paniniwala kahit ng mga Kristiyano ngayon.
Kasi ang paniniwala ng mga Kristiyano ngayon, karamihan, na mayroong kaluluwa sa loob ng katawan ng tao na kapag namatay, lalabas. Yung pangalawa namang paniniwala, ang tawag naman doon ay monism, o yung monistic view, o yung tinatawag na biblical holism. Yung biblical holism, tinitignan nito yung tao bilang kabuuhan ng kanyang pagkatao. Sa madaling salita, ikaw mismo na tao, tayo mismo na tao, yung kabuuhan ng pagkatao at yung tinatawag na kaluluwang may buhay. Siguro, Brother Nelvin, mas maganda para maunawaan natin yan, titignan natin ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa paglikha ng Diyos sa tao. Ayun, ang maganda. Ano? Oo. Kasi makikita natin sa Bible kung nilagyan ba talaga ng Diyos ang tao ng kaluluwa sa loob niya o ang tao ba kaya ay tinuturing na kaluluwang may buhay. Ano? Siguro po, umpisahan natin yung pag-aaral nito dun mismo sa talata ng Biblia na kung saan nilikha ng Diyos ang tao. Halimbawa, sa Genesis chapter 2 verse 7, ano ba ang sinasabi sa atin ng talatang yon? Siguro pabasahin natin si Paano Sister ba Jenny. nilikha ng Diyos ang tao? Kasi yun ang dapat nating maintindihan eh. Sa original pa lang eh, paano ba nilikha ng Diyos ang tao para maintindihan natin ang bagay na ito? Tama ka dyan, Brother Nelvin. Kasi ano ba ang pinapaboran ng Biblia? Yun bang classical dualism o yung biblical holism na binabanggit natin? So, basahin natin, Ate Jana. Nabasahin ko po sa Tagalog na version. Genesis 2 verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ayun. Pansinin po natin mga kaibigan, mga ka-YouTube, yung binabanggit sa atin ng talata. Ang sabi doon, at ang tao ay naging. Meron bang pinagkaiba yung nagkaroon sa Iba, naging? Naging, iba yun eh. Oh, ano kaya pagkakaiba? Halimbawa, Sister Jana, sabihin natin na si Brother Melvin ay naging unggoy. Bihira, wag naman. Ibig sabihin, ako yung unggoy. Pag nagkaroon ng unggoy, ano naman ang ibig sabihin nun? Binigyan ka ng isang Unggoy. Ibig sabihin, pag nagkaroon, hiwalay yung unggoy sa'yo. Pero pag naging unggoy, ako Ikaw mismo nag-isip. yung unggoy. Parang laptop. Oh, si Jana ay may laptop. Mm. Ibig sabihin, may laptop lang siya. Pag Oo. sinabi namang si Jana ay naging laptop, siya mismo Siya yung mismo laptop. yung Oo. laptop. Pero sa Biblia, maliwanag po na ang sinabi doon, ang tao ay naging naging Naging. kaluluwang may buhay. Pero bago yan, mapapansin natin na ang tao, sabi ng Biblia, nilalang ng Diyos ang tao sa alabok. Mhm. Pagkatapos hiningahan hininga ng buhay sa butas ng kanyang mga ilong. Oo. At doon pa lamang siya naging kaluluwa. kaluluwang may buhay. Mm. Ano? So sa madaling salita, sa kauna-unahang paraan ng paglalang ng Diyos sa tao, makikita natin na ang tao po mismo ang binabanggit ng banal na kasulatan na kaluluwang may buhay. Alam niyo po, meron akong gustong idagdag dyan na nais kong basahin. Ito ay sinabi ng isang Catholic scholar. Sabi ng isang Catholic scholar, ang pangalan niya ay Dom Wollstonecraft. Sabi niya ganito, it is nefesh o yung soul that gives life to the bashar. Ang bashar ay Hebrew word sa body, Bashar. but not as a distinct substance. Adam doesn't have nefesh, he is nefesh. Mhm. Just as he is bashar. The body, far from being divided from its animating principle, is the visible nefesh. So sa madaling salita, kahit ang isang Catholic scholar na nag-aral ng malalim sa Biblia ay kumbinsido rin na sa Genesis chapter 2 verse 7, ang kaluluwa ay yung tao mismo, Ate Jana. So malinaw po na hindi hiwalay. Mm. Walang hiwalay na kaluluwa na yung sinasabing gumagala. Oo, halimbawa na lamang yung nangyari halimbawa kay Eugene. Alam niyo ba yung palabas na Ghost Ghost Fighter? Fighter. Nung namatay si Eugene, lumabas yung Kaluluwa. hindi ganon ang turo na Sa Dragon Balls, di ba? Sa Dragon Balls, gano'n din eh. Oh, Meron si din Goku. yung mga sikat na mga cartoons eh. Mhm. May bilog sa ulo. O, namatay. Oo, Di ba? Oo. Kasi lumulutan. Pumunta sa langit daw. At, Mhm. Mm. yan. So, mga kabataan, malinaw na iba ang kaluluwa, itong katawan mismo natin, ito ang kaluluwang
may buhay. Hmm. At alam ko po mayroong formula yan eh. Ano nga po ba ang formula na yun? Ayun, gaya nga ng nasabi natin kanina, alabok plus Alabok hininga ng buhay equals equals, buhay na kaluluwa. ayun, o Buhay. kaluluwang may buhay. Ano ho? Oh, ibig sabihin, kayo po nanonood ngayon, tignan nyo po ang inyong sarili sa salamin, yan po ay kaluluwa. Kami pong tatlo ay tatlong kaluluwa. Hindi pa po kami patay. Kami po ay buhay na kaluluwa. Oo. And so, Kuya Nelvin, sunod naman po na tanong ay, ano naman po ang mangyayari sa tao kapag siya ay namatay? Oo. Ano po ang kalagayan? Magandang tanong yan kasi merong naniniwala. Marami ang naniniwala na kapag ang tao ay namatay, merong iba na nagsasabi na pagka ikaw ay medyo bait ng konti, ay pupunta ka sa purgatorio. Ay, sa langit. Diretso ka na sa langit. Pagka hindi ka maintindihan, sabi nila, Alanganin. salanganin ka Alanganin. sa purgatorio. Kapag medyo masama-sama ka ng kaunti, o masama ka talaga, ay sa impyerno naman ang punta mo. At yung iba naman, ang sabi nila, gumagala daw ikaw. Pag-alagala ka dito sa ulap, kung saan-saan ka pumupunta, napakaganda ng buhay, ano? Masarap ang buhay pala pagka ganun kasi may naniniwala sila ganun. Kung totoo nga naman yun, kung saan sila napupunta eh. Well, napag-aralan natin, nabasa natin kanina, kung paano nilikha ng ating Panginoong Diyos yung tao. Kapag ang tao ay namatay, ay babalik rin lang natin yun, Ate Jana. Ang sabi doon sa Genesis 2:7, kanina natin pong binasa, na mababasa nyo ngayon sa ating screen, na ano nga ang sabi doon ulit? Nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ayan, papapansin ko po sa inyo na noong hiningahan ng ating Panginoong Diyos, yung ilong noong katawan ay naging kaluluwang may buhay. Kapag ka inalis natin yung hininga ng buhay, ano mangyayari doon sa kaluluwang may buhay? Magiging kaluluwang patay. Tayo ay mamamatay yung ating tayo po mismo ay mamamatay. Ngayon ang tanong, saan sila mapupunta? Basahin po natin yung Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ito ay maganda. Ito ang version po ay ang Biblia. Ecclesiastes 12 verse 7. Ano yung sabi doon, Ate Jana? Sabi po dito, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Yung diwa o yung hininga ay muling babalik sa Diyos na nagbigay nito. Sapagkat sa Diyos galing yan eh. Dito sa creation, nung hiningahan ng ating Panginoong Diyos, yung alabok ay naging kaluluwang buhay. Ngayon, pag namatay yung tao, babalik sa Diyos yung hininga ng buhay. Hindi yung kaluluwa, hindi tayo babalik sa Diyos. Sapagkat tayo ay alabok. Sa alabok din, babalik. Sabi doon sa Ecclesiastes 12 verse 7. At dito pa sa Ecclesiastes 3 verses 19 to 21 naman, ito yung pagkakabanggit. Alam nyo po, yung tayo po mismo na tao, na kaluluwa, ay hinahambing tayo ng Biblia sa isang nilalang din ng ating Panginoong Diyos. Ito, pagkakabanggit ng Biblia, makikita nyo po sa screen nyo. Ecclesiastes 3 verse 19 to... Pagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop. Sa makatuwid bagay, isang bagay ang nangyayari sa kanila. Kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao. Oo, silang lahat ay may isang hininga, at ang tao ay wala ng karangalang higit sa hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Verse 20, lahat ay nagsisiayon sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay nangauuwi sa alabok uli. Verse 21, sinong nakakaalam ng diwa ng tao kung napailang lang at ng diwa ng hayop kung napaiibaba sa lupa? Ayun ang mga napakagandang paliwanag ng Biblia. Saan daw po tayo ikinukumpara? Ikinukumpara tayo, katulad tayo ng hayop. Sabi doon sa English version, walang advantage. Wala tayong advantage sa hayop. Kung ang hayop ay bumabalik sa alabok kapag sila ay namamatay, ganun din ang tao. Tayo ay nababalik sa alabok. At yung ating hininga, ang sabi ng Biblia, ay bumabalik sa ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, body minus breath of life equals death. So, naglalaho tayo mismo. Tayo mismong buhay na kaluluwa ay naglalaho. Ako ay naglalaho. Ang naiiwan lang sa akin ay yung aking katawan. Yung aking pag-iisip ay nawawala.
naglalaho ito. Kung ikukumpara natin ito, katulad ito ng ilaw, isang ilaw. Yung bulb ay katulad ng dust o yung alabok. At yung hininga ng buhay na galing sa ating Panginoong Diyos, sabihin natin katulad ng isang kuryente. Kapag pinagsama natin yung bulb at saka kuryente, nagkakaroon ng ano po? Ng ilaw. Pero kapag inalis natin yung kuryente, ano nangyayari doon sa ilaw? Nawawala siya. Hindi siya napupunta doon sa madilim na lugar, kundi ito ay naglalaho. Tayo po mismo, na buhay na kaluluwa, kapag tayo ay namatay, tayo po ay naglalaho. Hindi ho tayo dumidiretso sa langit. Hindi rin tayo dumidiretso sa impyerno. Paano po natin yung patutunayan na yung tao ay hindi ho dumidiretso sa langit kapag ka po namamatay? Meron po tayong mababasa sa Biblia na yung tao kapag ka namatay, sila ay hindi na pumupuri sa ating Panginoong Diyos. Kasi pag nasa langit ka, pumupuri ka sa ating Panginoong Diyos, hindi ba? Oo, kasi nasa langit ka, anong nga naman gagawin mo doon? Hindi ka naman pwede maglaro ng kung ano-ano. Ang sabi sa Biblia, hindi siya nagpupuri. Basahin po natin sa Awit. Ayan, makikita nyo po sa inyo pong screen. Sa Awit, chapter 115, verses 17. Ito po, makikita nyo po sa inyong pong verse, babasahin po ni Ate Jana. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sino mang nabababa sa katahimikan. Ayun, ang sabi sa banal na kasulatan. No. Ang sabi daw po, malinaw na pagkakabangkit yan po sa Biblia. Papakita po namin ulit sa inyo pong screen na yung tao ay hindi daw pong hindi pumupuri sa ating Panginoong Diyos kapag ka namatay. Kapag sila po ay nasa katahimikan o sila ay pumanaw na. So, yun ang pagkakabangkit ng Biblia. Tayo po ay hindi napupunta sa langit kung tayo ay namatay. Sapagkat, kagaya nga po ng sinabi ng Biblia, tayo po ay naglalaho. Ang alabok ay bumabalik sa alabok. Ang hininga ng buhay ay bumabalik sa ating Panginoong Diyos. Meron tayo, magbibigay tayo siguro ng isang example. Ito yung ito po, halimbawa po ng ating po mababasa sa Biblia, yung pong pagkabuhay ni Lazaro. Bibigyan lang po natin ng emphasize yung pong pagkasabi ng ating Panginoong Yesus. Dito po sa John 11 verse 43. Ito po yung pagkakabanggit ng banal na kasulatan na makikita po natin sa inyo pong mga screen. At nang masabi niya ang gayon ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Ayun. Pagkasabi ni Lazaro ay ni Jesus Christ na si Lazaro ay lumabas. Ano ang nangyari? Doon sa may verse 44. Siya na patay ay lumabas na nanatatalian ng mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Ayun, papapansin ko po sa inyo mga kaibigan namin nanunood dyan po sa YouTube ngayon. Noong sinabi ni Kristo na Lazaro, lumabas ka. Kung si Lazaro po ay galing po sa langit nung siya po ay namatay o galing naman siya sa impyerno, dapat ang sinabi ni Jesus Christ, Lazaro, baba! O kung siya naman ay nasa impyerno, dahil sabi nila yung impyerno daw ay nasa ilalim ng lupa, dapat sinabi ni Kristo Lazaro, akyat! Kaso sabi ni Kristo Lazaro, lumabas ka! Sapagkat si Lazaro, sangayon dun sa John 11, si Lazaro ay nakalibing doon sa isang kuweba. Kaya kung ang tao, kung siya ay nilibing, doon din siya mabubuhay sapagkat yung espiritu o yung hininga ng buhay ay babalik doon sa dust at siya muli ay mabubuhay. So, hindi dumidiretso sa langit o sa impyerno yung tao. Siya po ay naglalaho. At kung kailan lamang siya buhay ng ating Panginoong Diyos, tsaka lamang po mabubuhay ang tao. At nabanggit po nung ating binabasa na ikinukumpara yung pagkamatay sa pagkatulog. Na hindi na rin niya naaalala kung ano pa yung nangyari sa kanya. Wala na siyang memorya. Wala na siyang nalalaman. Sa madaling salita, yung kamatayan ay parang pagtulog lamang sa Biblia. Ang pinagkaiba lang siguro ay pagpatay ka, wala kang panaginip. Pero ang kagandahan dyan ay meron kang paggising o pagbangon sa huling panahon. Yes, tama yun. At isa pa, Brother Nelvin, napansin ko doon sa talata na nung namatay si Lazaro, nung siya ay muling binuhay ng ating Panginoon, wala siyang naikwentong life after death experience. Gaya halimbawa ng mga talamak ngayon na
yung mga tao daw na namatay, Tapos muli nabuhay. tapos biglang nabuhay, Tapos merong kwento na, di ba? may kwento na. Nakarating na, na sila sa langit. Oo, na nakarating sa langit. Ang iba naman ay yung parang nakapunta ng impyerno, nakikita daw doon yung mga artista na sinusunog. Pero, mapapansin natin, si Lazaro mismo, wala siyang life after death experience na kinakwento nung siya ay binuhay ng ating Panginoon. Wala siyang kwento. Manapa, doon na natapos yung kwento patungkol sa bagay na yon. Ano, Ate Jana? Ito lang yung patunay na yung tao ay walang nalalaman kapag sila ay Tumitigil. namatay. Tumitigil. Siguro basahin natin yung isa pang talata. Yung bang pag-ibig ng namatay. Kasi sabi nila kapag namatay daw yung isang tao ay nabalik pa. Ibig sabihin ay nagmamahal pa. Nakikita daw ikaw, doon sa langit noong tao mong mahal. Nandun daw sa langit yun. Kasi may Sabihin, forever daw. may forever daw. Nakikita ka ngayon. At mahal ka pa rin noong mga taong namatay. Kaya nga, pagka may namatay yung magulang ninyo, kapag, huwag naman sana, o pag may namatay sa ating pong pamilya, ay talagang magdadala tayo ng mga bulaklak at mga pagkain. Kasi aakala natin, nakikita pa tayo at alam pa yan ng ating mahal sa buhay. Basahin po natin yung Ecclesiastes, chapter 9, verses 5 to 6. Ito yung pagkakabagit ng Biblia. Ito po, nakalagay po sa inyong script. Ate Jana, pakibasa. Ecclesiastes 9 verse 5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon, na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na nalalaman ng mga buhay na sila ay mga mamatay. Pero yung mga namatay na tao, ay sabi dun sa talata, wala na po silang nalalaman. Maging yung kanilang pag-ibig, wala na po silang pag-ibig. Hindi na rin po sila nalulungkot sapagkat hindi na nga po nalalaman noong mga tao na ito kung ano ang nangyayari sa kanilang paligid nila. Kaya, yung mga mahal po natin sa buhay habang hindi pa po sila namamatay, lalo na yung ating mga magulang ay pahalagahan natin at ibuhos natin yung pagmamahal natin sa kanila. Kasi kapag sila ay namatay, hindi na ho na nila mararamdaman, hindi na ho na nila makikita ang inyong pag-iyak na naghalo ang luha at sipon. Hindi na ho na nila makikita yan. Sapagkat kapag ang tao ay namatay, maliwanag sa Biblia na wala na silang nalalaman pa. Meron pang ibang tanong dun, Sister Jana, no? Na meron pang nagsasabi na yung tao daw kapag ka namatay ay bumabalik sa bahay nila. Meron tinatawag na 40 days. 40 days. Oo, 40 days. 40 days. Kaya pagka 40 days, maghahanda. Maglilinis ng bahay. Kasi babalik maari yung namatay na kamag-anak. Totoo nga ba ito? Basahin natin sa Biblia. Sa Job 7, verse 10. Ito po, papakita po namin sa inyong screen. Yung pong Job 7 verse 10. Ano po yung sabi doon? Sabi po dito, siya ay hindi nababalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Kasi doon sa verse 10, pakibasa natin sa verse 10, ito yung unang pagkakabanggit noong chapter 7 ng Job. Sa verse 9, nasabi po dito, kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol ay hindi naaahon pa. Yung Sheol po dyan ay itinatranslate din po na grave o libingan. Yung lahat daw po na napupunta doon sa libingan ay sabi doon sa verse 10, hindi na nababalik doon sa kanilang bahay kapag inilibing na po natin yan o kapag namatay na isang tao. Kasi pagka namatay, binuburol pa natin mga Pilipino, di ba? Binuburol natin ng 1 week pa or ilang weeks. Pero lang kung Muslim ka, hindi na binuburol kung inililibing na agad. Pero kapag ka nilibing na yon at nawala na sa ating tahanan yung katawan noon, hindi na ho babalik yon. Kahit maganda pa po kayo sa napakadami, bonggang paghahanda, hindi na ho babalik yung mga kamag-anak nating namatay. Siguro yun po yung ating sagot. Maraming salamat po kanil din sa maliwanag na pagkaka-explain. At meron din po akong isa pang katanungan. Kung hindi nababalik pa yung ating walang kaluluwa na nakahiwalay, ano naman po itong, siguro tanong din to ng iba pang mga kabataan, ano naman po yung mga sinasabi na nila na nagpaparamdam ng mga kaluluwa o yung mga kaluluwa na mga gumagala? Ano naman po kaya yung ibig sabihin nun? Kung hindi naman po pala yun mismo yung taong
namatay. O kasi sabi nila, nagpakita ika yung ano ko, lulo ko kagabi. May mga ganong kwento Sister Jana Yung magandang Paano po tanong kaya? yan at maganda rin sagutin, Brother Melvin. Kasi maraming yung ganyang kwento ngayon. Halimbawa na lamang nung ako'y bata pa, kung alam niyo yung MGB, Magandang Gabi Bayan. Oo, magandang gabi bayan. Tuwing piyesta ng mga patay, pag Sabado ng hapon o ng gabi, meron na silang palabas niyan na talagang kwento at patotoo ng mga tao na yung kanila daw niyang mahal sa buhay, yung kanilang lolo nagpapakita at nagpaparamdam pa sa kanila. Minsan hinihila pa nga yung kanilang mga paa at kung ano-ano pa yung ginagawa, no? Paranormal daw na activities. Pero maliwanag sa ating mga binasa, sa pinaliwanag kanina ni Brother Nelvin, na ang tao pag namatay, wala nang alaala, wala nang kakayahan sa libingan, at ang sabi nga ng Job chapter 7 verse 9 hanggang 10 na binasa rin natin, ay kung papaano siya ay nauuwi sa Sheol, Kung sa libingan. sa libingan niya, ay hindi na siya babalik sa kanyang bahay. Ngayon, kung ang sabi ng Biblia, hindi na sila babalik, sino itong mga ito na nakikita natin? Eto kaya yung mahal natin sa buhay. Ano yun siguro yung magiging tanong? Alam niyo po, ang pinakasimpleng may sasagot po natin dyan ay yung nasa aklat 2 Korinto, chapter 11, verse 14, na maging ang kaaway o si Satanas, kaya nitong magpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ano sabi dyan? Sabi po dito, 2 Corinthians 11 verse 14, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ayun. So, Brother Nelvin at Oo. Sister Jana, ay huwag na tayong magtaka tungkol sa bagay na yun. Kasi kahit nga yung anghel ng kaliwanagan, mga kaibigan, kayang gayahin ni Satanas. How much more pa kaya yung tao na mahal natin sa buhay upang siya ay makapag-inject lamang sa atin ng maling doktrina. Kasi ang doktrina ng Bible ay biblical holism. Tao mismo ang kaluluwang may buhay. At ang doktrina na hindi sa Biblia ay merong kaluluwa sa loob. So gagawin ni Satanas lahat upang ang doktrina na ito masira. Kaya nga huwag na tayong magtaka patungkol sa mga bagay na yan kung kaya man niya na gayahin yung ating mga mahal sa buhay. Kaya masasabi po natin, yung mga nagpaparamdam, yung mga white lady, black lady, red lady, o anumang klaseng lady yan na nagpapakita sa balete, yan po ay gawa lamang ng atin pong kaaway na si Satanas. Ano ho, Sister Jana? Yan. So, malinaw po na, kaya wag po tayong matakot sa taong patay. Kundi mas matakot po tayo sa taong buhay dahil mas may kakayanan sila na masaktan tayo o madala tayo sa kapahamakan. Yan. Ayun. Maraming salamat po Kuya Melvin sa inyong kasagutan. Nais po namin kayong anyayahan na kung meron pa po kayong mga katanungan, ay pwede nyo po kaming tawagan o i-text na makikita nyo po sa number dyan sa inyong mga screen. Pwede nyo pong i-text ang number na ito, 0948-435-6036. 0948-435-6036. Yan, so, babalik po tayo sa ating talakayan. Meron pong tanong na na-receive po namin nung mga araw. Ito po ay text galing kay Sister Mildred Manongas. Yan. Ito po ang tanong, Kuya Melvin. Ano ang masasabi mo, Kuya, sa mga taong sinasapian? Uy. Ayun, magandang Totoo ba yun? katanungan yan. May Ano? ganyan po ba sa Bible? Ayun, ano daw yung masasabi natin sa Sinasapian. taong sinasapian? Alam ko may palabas na ganyan dati. May Tungkol nakita na rin ako sa- niyan. Yung exorcism o insidious ba yun? Pero nung bata ako, may nakita ko niyan. May nakita. Oo, sinapian talaga. Kahit sa school namin noon ay uso yung ganyan. Kahit mismo Ano ho? sa school natin. Oh, kahit dito po sa AUP ay merong mga sinasapian. So, ang tanong niya, ano daw yung masasabi natin sa sinasapian at totoo ba yun? Alam niyo po, yung sinasapian, yan po ay isang totoong bagay na talagang nangyayari. Sapagkat maging sa banal na kasulatan ay meron po tayong record na mababasa na kung saan ilang mga tao na sinasapian. Halimbawa na lamang Sister Jana dun sa Matthew chapter 8, verse 28. Mababasa natin dyan na merong isang tao na sinasapian ng masamang espiritu. Basahin po natin. Yan po yung text na makikita nyo po sa ating screen. Ito po yung nagsasabi na meron ding record ang Bible sa bagay na yon.
Matthew 8:28. At nang siya'y makarating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na nagsisilabas sa mga libingan, na totoong mababangis, na anupat sino may walang makapagdaan sa daang yaon. Ayun, ang wika pa nga sa atin ng Biblia ay inaalihan sila ng mga demonyo. Kasi nga po, hindi po yan yung mahal natin sa buhay, nasasanib. Kasi naalala ko noon, napanood ko sa TV, merong isang babae na nagsasalita daw ng Espanyol sapagkat siya ay sinapian daw ng isang Spanish na sundalo. Kaya naman, yun ang kanyang sinasabi, puro Spanish. Pero maliwanag ang Bible na hindi ito tao na kagaya natin yung sumapi sapagkat ito ay demonyo ang sumasapi sa taong ito. Gaya halimbawa ng binabanggit sa atin ng talata ng Matthew chapter 8, verse 28. At hindi lamang yon. Mapapansin din po natin mga kaibigan na sila ay nagkakaroon ng lakas. Ang wika pa nga ng Biblia, merong nasapian ng sumapi sa kanya ay legion, ang pangalan, sapagkat napakarami nila. So kung ang tanong ay anong masasabi at ito ba ay nasa Bible, may mababasa po tayo sa banal na kasulatan, Sister Jana. Yan. So, ibig sabihin ay hindi yung ating kamag-anak o kaibigan na namatay, kundi demonyo ang sumasapi. Yan. So, ngayon po ay may kasunod na tanong. Naniniwala po ba kayo sa engkanto, Kuya Melvin? Na-engkanto. Kasi yung word na engkanto. Mga na-engkanto. Magandang tanong yan. Yung kasing Mga word enchanted. na engkanto na yan, malawak na word yung engkanto na yan. At maraming meaning yung engkanto na yan. Yung engkanto na yan, yung word na engkanto, ay nagmula yan sa word na, salitang Kastila kasi yan eh. Na ang ibig sabihin yan ay mangkukulam, manggagayuma, ang ibig sabihin, Witchcraft. mga witchcraft. Pero yung word na yun, na galing sa yung Spanish word na yun, ay inadapt yan ng mga Pilipino. Kaya lang, ang pagkakabanggit niyan, yung paniniwala dyan ay kakaiba. Iba yung ibig sabihin. Kasi yan ay makikita natin sa libro ng mga sa Philippine literature, yung Philippine mythology, na mababasa natin dyan na yung engkanto, nung unang panahon ang paniniwala ng ating mga ninuno dyan, at maging hanggang sa panahon natin ngayon, na yung engkanto daw ay mayroong mga mapuputlang mukha, na minsan ito ay hindi ordinaryong nilalang. Minsan, may kapangyarihan. Yung iba dyan ay, sabi nila ay, yung iba ay mas malaki sa tao, yung iba naman ay mas maliit naman sa tao. Duwende. Duwende. At kapre. At ito pa, nakakapag maganda dyan, sapagkat ang sabi nila, ito daw itong mga engkanto na ito ay mga ninuno ng mga Pilipino, ng ating mga Pilipino, mga ninuno ng ating mga Pilipino. Yun yung pagkakaintindi noong sa Philippine mythology. Pero pagka sa Spanish, sa Espanyol, ay iba yung pagkakabanggit kasi manggagayuma o mang-aakit, yun yung ibig sabihin dun sa Kastila eh. Kaya pag tinanong tayo na naniniwala ba tayo doon sa engkanto, depende dun sa pagkakapaliwanag natin. Kung pagpapaliwanag ninyo ay sa salitang Kastila, ay meron po niya kasi meron nga naman ng gagayuma, Brother Melvin. May nanggagay, punta ka sa Quiapo, merong nanggagayuma doon eh. Nagbibili ng panggayuma. Pero kapag yung ating pong paniniwala as Filipino, na ito daw ay isa ring mga fairies. Pag lalaki ay engkanto, kapag babae naman ay engkantada. Na ito ay ang sabi nila ay bantay ng kalikasan. Kasi may mga ganung mga alamat eh. May bantay ng kalikasan, may bantay ng mga puno at mga ilog. Ay, hindi ho tayo naniniwala dyan. At mas lalong hindi ho tayo naniniwala na yung paniniwala na yung engkanto ay mga ninuno o mga namatay na tao. Maliwanag sa Biblia na ang namatay na tao ay hindi na nagbabalik. Hindi ho tayo naniniwala doon na mayroong tagabantay ang kalikasan. Sapagkat sangayon sa banal na kasulatan, sa Colosas 1:17, na ang Panginoon ang may hawak ng lahat ng bagay, lahat ng kalikasan ng ating sanlibutan, nabubuhay tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ito. Sabi po dito, at siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Yan, walang fairy tales dyan na nagpapatubay doon sa mga kalikasan para mabuhay. Wala hong ganyan. So yung engkanto po, hindi ho tayo naniniwala dyan. Kapag yung paniniwala ay inline doon sa
Pilipino paniniwala. Okay, so sunod naman pong question ay, ano po ba yung spirit? Ayun, yung spirit. Spirit naman, ano po ba yun? Yung spirit po ay, ang ibig sabihin po nito, sa madali pong sabi, ay ito rin po ay buhay, ang ibig sabihin. Basahin po natin, yung pong Job 27 verse 3. Sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin, at ang espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Ayun, yung pong espiritu ng Diyos na ang salin po niya sa Biblia ay ruwak, na ito ay katulad din po ng pneuma doon sa Lucas 23:46 na sinabi ni Kristo na siya, nung nandun po siya sa krus ng Kalbaryo, na sabi niya, Ama ko, itinatagubilin ko sa iyo ang aking espiritu. Sige, basahin natin yon. At si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito ay dalagot ang hininga. Ayun, yung pong espiritu ay binabanggit po sa banal na kasulatan na buhay. Pag binalikan po natin yung Job, na ang sabi po doon na yung espiritu ng Diyos ay nasa aking mga ilong. Nang ibig sabihin po doon, yung buhay ng ating Panginoong Diyos ay nasa aking mga ilong, sabi doon ni Job. Kaya nga po, pag namatay yung tao, yung pong hininga ng buhay. Kasi magkaiba po yung hininga lang eh. Mhm. Tayo ay, pagka inhiyay pa natin yung lobo, hininga lang yun. Kaya lang walang buhay doon. Pero nung ang Panginoong Diyos ang naging sa atin doon sa Genesis 2 verse 7, ang sabi doon ay hininga ng buhay. Magkasama po doon yung word po ng hininga, yung breath ay nepish. Tama ba, Brother Melvin? Nefesh. Oo, nefesh. Na hininga. Na ang sabi doon ay hininga ng buhay. Sapagkat hindi po pwede na hininga lang, walang buhay. Kapag meron po ditong patay at hihinga lang natin, ay hindi po mabubuhay yun sapagkat wala pong buhay. Ang buhay po ay nanggagaling lamang po sa ating Panginoong Diyos na nagbigay nito. So yung spirit doon, Ate Jana, sangayon din po sa banal na kasulatan, ay ang ibig sabihin nun ay buhay. Okay, so malinaw po. Ngayon naman po ay, ano naman po ang pinagkaiba ng soul at ng spirit? Oo, kasi kapag Espiritu. pag binanggit din natin kasi sa Greek nun, yung suke, ay katulad din po, synonyms din po siya doon sa ginamit na word, doon po sa spirit, na binabanggit din na buhay. Yung Sister Jana, yung magandang sagutin natin, Brother Melvin. Maganda po yung tanong kasi kung minsan dito nalilito yung marami. Lalo na yung mga tao na naniniwala sa dualism. Kasi ang sabi nila, ang tao daw kung minsan ay nahati sa dalawa o kaya naman ay sa tatlo. Pero ang totoo niyan ay parang nahati lang naman talaga sa dalawa, yung katawang namamatay at yung kaluluwa na nakakasurvive after ng kamatayan. Ngayon, ano ba yung pinagkaiba ng soul at spirit? Alam niyo po mga kaibigan, ang soul at spirit sa Bible ay dalawang salita na kung saan ay ginagamit minsan ng palitan. Yung tinatawag natin, ito yung words na ginagamit interchangeably. Sa madali pong salita, yun po kasing salitang spirit, gaya ng pinaliwanag sa atin ni Brother Nelvin kanina, ito po ay tumutukoy doon sa hininga o doon sa breath na atin pong inihihinga ngayon. Sa unang Pedro, Kapitulo 3, ang talata po nito ay 20. Sabi po dito, na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nananatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa Ruwak na yun. Gaya nga po ng nabasa ni Sister Jana sa unang Pedro 3:20, yung binabanggit doon na naligtas ay 8 kaluluwa, Brother Nelvin. 8 kaluluwa. Sa ibang translation, yan ay tinatawag na 8 persons. Sa madaling salita, yung po kasing salitang kaluluwa o soul, madalas siyang isinasalin sa Bible patungkol doon sa tao mismo. Kaya hindi nakapagtataka na yung naligtas, kasi ang naligtas dyan yung angkan ni Noe. Di ba? Na sila ay 3 tao, 3 kaluluwa ang itinawag sa kanila. So, ibig sabihin, yung kaluluwa ay compose siya ng hininga ng buhay at saka noong Dust. dust. Oo. Yung pag sinabing kaluluwa.
Pag sinabi namang spirit, yung buhay. Ano ho? Pero hindi lamang yun dun nagtatapos, ano ho, sapagkat sa ibang mga talata, depende po kung papaano ginamit yung salitang kaluluwa o yung salitang spirit, malalaman natin kung ano yung kanyang kahulugan. Kasi kung minsan ay yung salitang soul o yung salitang spirit, tumutukoy din sa seat of emotion ng isang tao. Kaya mapapansin natin sa aklat ng awit, marami tayong mababasang talata sa awit, na ang sabi doon, ang kaluluwa ko sa loob ko ay nababagbag. Ano ho? Kung minsan naman ang aking espiritu ay napapanglaw. Yun ang binabanggit sa atin sa aklat ng mga awit. Ngayon, ang dahilan po kung bakit ikinakapit minsan yung soul at spirit sa seat of emotion ng isang tao, sapagkat ang view ng Bible sa tao ay holism. Ibig sabihin, kabuuhan. Siya mismo kasi yung taong yon na nakakaramdam ng sakit sa kanyang puso at ng iba pang mga bagay. Pero, most likely, yung salitang spirit at yung salitang soul ay ikinakapit ang spirit sa breath of life, samantalang yung soul naman sa mismong tao. Ano po, meron pa nga tayong mababasa ng talata yan, patotoo na ito ay ginagamit sa tao. Halimbawa, yung nasa aklat ng Gawa. Sa aklat po ng Gawa, sa kapitulo nito ay 2, talata ay 43, mababasa natin yung ganitong pangungusap si Sarjana. Gawa 2 verse 43. Mm. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. Ayun, ang sabi diyan, yung takot daw ay dumating sa bawat kaluluwa. Sa verse 41, mababasa rin natin yung bagay na ganito. Verse 41. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Ayun, 3,000 kaluluwa. O kaya naman sa ibang salita, 3,000 persons yung naidagdag doon sa church. Hindi ito yung kagaya ni Casper na kaluluwa, kundi tao mismo, persons mismo, yung binabanggit dun sa talatang yon, Ate Jana. Yan. So, malinaw po. Maraming salamat Kuya Melvin at Kuya Nelvin. Ngayon po ay may mga kwento o mga naririnig po tayo, mga pangyayari sa mga buhay ng ibang tao. Halimbawa na lang po, ay may isang dalaga na nagpaalam po siya na ang sabi ay sasama daw po siya sa engkanto ng araw na yon. Nagsabi siya. At nung dumating nga yung araw na yon, ay bigla siyang namatay. Yan. Tapos, yun nga po, ang sabi ay di naman totoo ang engkanto. Paano po kayang masasabi dun? Kasi sabi mo nga naman kanina, Brother Nelvin, parang hindi naman totoo itong mga engkanto na ito. Parang ito ay Philippine methodology lamang. Ano nga ba yung patungkol sa bagay na yon? Tapos bigla siyang O, namatay. kinausap daw siya ng engkanto at isasama daw siya at sumama nga siya at nung dumating nga yung araw na yon, namatay. Nasama nga kaya siya ng engkanto. Yung pong case study dyan, hindi natin alam kung ano talaga yung kwento dyan. Kasi maaaring yung babae mayroong sakit. Siya ay namatay. Diba? Wala naman binabanggit doon. Ang maliwanag po doon yung nasa Biblia. Yung sa Biblia po, yung pong engkanto na sinasabi nilang multo daw ito, according sa Philippine methodology, ito yung multo, ito po hindi po totoo. Na ito yung mga ninuno na sumusundo doon sa babae. Kasi maaaring nang iniisip nila doon na yung pong engkanto doon ay sumundo doon sa babae para pumunta sa kabilang buhay. Wala hong ganun sa Biblia. Wala hong ganun yun. Kung merong mangyaring yun at sinabi niya na siya ay aalis, sasama sa engkanto, yun yung kanilang paniniwala. Na yung kaluluwa siya mismo ay sumasama doon sa engkanto kapag namatay. Yun yung paniniwala ng babae. Pero sa Biblia po, hindi ho yung pinaniniwalaan ng banal na kasultan. Kasi pagka namatay ang tao, yung hininga ng buhay ay babalik sa Diyos at yung alabok ay babalik sa lupa. Hindi yun sumasama doon sa mga duwende o sa mga engkanto. Isa pa, Brother Nelvin, sangayon ako doon sa iyong sinabi na sa ganitong klase ng mga experience, syempre yung authority pa rin ng scripture ang dapat na siyang manguna. Kasi hindi natin alam na baka yung babae ay nagpakamatay o kaya naman ay gaya ng sinabi mo ay merong sakit. Kasi meron ding ilan na nagte-testimony na sila daw ay sinasapian ng masamang espiritu. At nung nalaman yung history,
Yung babae pala na yon, na sinasabing sinasapian ng Espiritu, nung nalaman ang history ng kanyang buhay, ayaw lang pala niyang mag-aral. Kaya yung kanyang attitude, yung kanyang ginagawa sa kanyang sarili ay kakaiba, kasi yun pala ay sign ng kanyang pagre-rebelde sa kanyang mga magulang, na siya namang napagmalian ng kanyang mga magulang, na inisip nila na sinasapian ng Espiritu. Ano? Ito kasi mga nandadaya ito, mga demonyo na ito eh. Siguro balikan natin yung banal na kasulatan. I-cite natin. Saan ba nagmula itong mga demonyo na ito na sumasapi at nanggugulo sa ating isipan para maniwala na yung tao ay mayroong buhay sa kabilang buhay. O tinatawag na immortality of the soul. Pero bago yan, basahin po natin yung aklat ng Apokalipsis. Ang kapitulo ay 12. Ito po ay mababasa natin verses 7 hanggang 9. Saan ba nagsimula itong mga demonyo na ito na nang dadaya ng sangkatauhan tungkol dito sa kalagayan ng tao kapag ka namatay? Sabi po sa Apokalipsis 12 verse 7, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. So, ito po palang si Satanas na nakipagdigmaan sa ating Panginoong Diyos doon sa langit. Kasi yung Miguel ay pangalan din po ng ating Panginoong Hesus doon po sa langit. Mahabang po pag-aaral yan, pero yan po ang sasabihin po namin sa inyo. Noong matalo itong si Satanas o yung ahas, kasama yung kanyang mga anghel ay ipinatapon sa lupa. At yan po mga demonyo na yan na nagkalat dito po sa ating pong sanlibutan. Ang sabi doon 1/3 ng mga anghel sa langit ang nadaya ni Satanas at kasama niyang naitapon dito. Mapapansin niyo po sa Biblia, ito po ay mababait na mga tagasunod din ng ating Panginoon Diyos sa langit. Ngunit kung sila ay madaya ditong ni Satanas, ay sila po ay naging mga demonyo na rin na sumasapi sa mga tao. At ito yung mga nanggagaya sa ating po mga kamag-anak na namatay, na pinaniniwalaan ng mga Pilipino na katulad natin, na ito daw yung mga inkanto, kung mga multo, mga aswang, mga maligno, mga lanlupa, ito po ay mga demonyo. Mga nuno sa punso. Oo. Mga anghel ni Satanas na dumadaya sa sanlibutan, sabi doon sa Apokalipsis 12. Estudyana. Yan, so malinaw po. At isa pa pong case study, yung sabi daw po ay meron daw pong isang asawa na namatay na yung asawa niya. Tapos gabi-gabi daw po, pag 6:00 na ng gabi ay may anino siyang nakikita at alam niyang asawa niya yon. Tapos malamig daw yung pakiramdam niya. Asawa niya nga kaya talaga yon? Hindi niya asawa yun. Oo. Kasi merong mga ganyan eh. Hindi lang naramdaman eh. Nakita niya mismo. Kaya lang ang problema doon, nung makita niya yung kanyang asawa tumaas ang kanyang balahibo. Ay kung yun nga ay mahal mo sa buhay, bakit tataas ang balahibo mo? Di ba dapat yayakapin mo siya? Honey, nakabalik ka na. Pero bakit tumataas yung balahibo? Balahibo natin. Kasi meron something is wrong doon sa nakita mo. Yun ay ginaya lang ni Satanas. Yung demonyo yun, yung alagad niya yun. Isa pa, gaya nga ng binasa natin kanina sa Job, hindi na siya makababalik pa sa kanyang tahanan. Siguro, balikan natin yung talata na yun, no, sa Job 7 verse 9 hanggang 10. Na kung saan ay gaya ng binanggit kanina, yung isang taong nabababa doon sa hukay, sa Sheol o sa libingan, ay hindi na maaaring bumalik pa sa kanyang tahanan. Ano po ang sabi doon, Sister Jana? Job 7 verse 9, kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol ay hindi na aahon pa. Siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Ayon, ang sabi po doon, siya ay hindi na aahon pa. Siya ay hindi na babalik pa. Kaya siguro, gaya nga ng ating pagkakapaliwanag kanina, malamang sa malamang, yun po ay pandarayan ng kaaway upang ang tao ay maniwala sa maling katuruan. Ano ho? Yan. Kuya, naipaliwanag niyo po kanina yung spirito. Ano naman po yung good spirit at yung bad spirit? Ayon. So, alam niyo po, ang pinaka-simpleng sagot natin dyan
ang bad spirit, ito po yung, syempre, yung kaaway o sila Satanas. Ano? Kasi binabanggit nga sa atin doon sa text na ating binasa sa Matthew chapter 8 verse 28 na merong mga demonyo na sumasapi sa mga tao. Yun po yung mga bad spirit. Ngayon, yung good spirit naman ay maaaring ito ay tumukoy sa espiritu ng Diyos o sa banal na espiritu o kaya naman ay yung mga ministering spirit na tumutukoy halimbawa sa mga anghel. Ano po, depende po sa konteksto kung saan natin mababasa sa Bible yung magiging pakahulugan po natin sa salitang good spirit. Pero, sa salita pa lang na good, ito po ay pumapatungkol na sa panig ng ating Panginoon. Ano po, Brother Nelvin at Sister Jana? Tama. Okay, so ngayon po para sa ating huling tanong. Ngayon, kung alam po natin ang kalagayan ng patay, kung na siya ay wala ng kakayanan, wala ng pag-iisip, ano naman po ngayon ang pag-asa ng mga taong namatay na? Ayun ang napakagandang katanungan. Ano ang pag-asa ng mga taong namatay na? At pwede natin dagdag sa tanong na yan mabubuhay pa ba Yun. yung mga namatay na tao? Ito po, pag-aaralan po natin sa banal na kasulatan. May mga talata sa Biblia na binabanggit na yung po mga namatay ay muli pong mabubuhay. Basahin po muna natin siguro yung pong John chapter 5 verses 28 to 29. Ano ang sabi ni Juan sa mga talata? John 5 verse 28, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Yung pong pagkabuhay ng mga patay ay depende kung ano ang status noong patay na ito. Kung siya po ay namatay nang na kay Kristo, ay merong nakalaang pagkabuhay sa kanya rin. Pero kung namatay naman na siya ay hindi na lumbalik sa ating Panginoong Yesus, ay mabubuhay din siya. Pero magkaiba ang pagkabuhay noong hindi na nanampalataya kay Kristo at nung nananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Siguro babagitin ko yung unang pagkabuhay, Brother Melvin, sa iyo yung pangalawa. Ito po, yung unang pong pagkabuhay ito yung unang pagkabuhay na binabangkit dito sa ni Juan na pagkabuhay sa buhay. Ito yung binabanggit ni Apostol Pablo naman na pagdating ng ating Panginoong Yesus, yung mga nanampalataya sa ating Panginoong Yesus ay muling bubuhayin muna. Ito sa 1 Thessalonica 4:16 to 17. Ito po yung pagkakabanggit ng banal na kasulatan. Ang translation po natin ay ang Biblia. Ito po, makikita niyo po sa screen. 1 Thessalonians 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. So, binabanggit ng banal na kasulatan, meron palang pag-asa yung mga taong nangamatay kay Kristo, na sila ay muling mabubuhay sa buhay. Sapagkat yung mga nabuhay, Sister Jana, diyan sa 1 Thessalonica, ay anong sabi? Sila ay aagawin papunta sa langit. Dadalhin sila ng Panginoon doon sa langit. So, hindi pala pumupunta agad sa langit yung mga namatay. Merong itinakda ang ating Panginoon kung kailan pupunta yung mga taong nanampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ito ay sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. So, ang mga taong namatay na merong pananampalataya sa ating Panginoong Yesus ay muling mabubuhay sa pagkabuhay. Ito yung pag-asa ng mga namatay sa ating Panginoong Yesus. Ayun. At doon naman sa kahihinatnan ng mga taong hindi makakasama sa unang pagkabuhay na maguli, Mabubuhay din sila. mabubuhay din naman sila. Nga lang, sila ay bubuhayin para sa kaparusahan o doon sa tinatawag nating kamatayan. Kasi, impyerno. ang sabi nga nung Apokalipsis 20, ang talata nito ay 6, mapalad yung tao na makakalakip sa unang pagkabuhay. Ano nga ang sabi doon, Sister Jana?
sa Apokalipsis 20, ang talata po neto ay 6. Sabi po dito, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Oh. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ayon. Ang sabi sa atin ng talata ay mapalad yung makakalakip doon sa unang pagkabuhay na ipinaliwanag yung binanggit ni natin kanina, no? Brother Nelvin. Ngayon, kung sila ay mapalad, ano naman ang tawag doon sa mga taong hindi makakasama? Sa unang pagkabuhay. Sila siguro ay sawing palad sapagkat hindi sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan bagkos sila po ay susunugin. Ano ang sabi sa atin ng Matthew chapter 25 verse 41? Ito po yung mababasa natin sa talatang ito. Mateo 25, ang talata po ay 41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ayon, ang sabi dyan ay merong inihanda na apoy na walang hanggan doon sa dyablo at sa mga anghel, pati doon sa mga taong hindi maliligtas. Ano ho? Yun po yung mangyayari sa mga tao. Kaya naman, dinidiin po namin mga kaibigan na sikapin po natin na masumpungan sa panig ng ating Panginoon sapagkat nasa sa Kanya yung kabuhayan at yung buhay na walang hanggan, Sister Diana. So, dadagdag ko lang doon na doon sa mga mabubuhay ng ikalawa, ang sunod noon ay kamatayan pa din. Oo. Pero doon sa mga nabuhay ng una, na nanampalataya sa ating Panginoon, ay mayroong reward na buhay at kailanman ay hindi na po sila mamamatay, na nagumpay na sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. Basahin po natin siguro yung 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 55. Ayan, kasi yung talata na yan ay diyan binabanggit yung magiging kalagayan ng mga tao kapag sila ay binuhay na o dumating na yung ating kasi Panginoon. yung binanggit mo kanina, pagkabuhay noong mga hindi na nampalataya sa ating Panginoon, binanggit mo yung nagiging kalagayan nila. Ito naman, babanggitin natin yung magiging kalagayan noong mga taong binuhay ng una ng ating Panginoong Yesus. 1 Corinthians chapter 15 verse 51, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ng iyong tibo? Ayun, yung kamatayan kailanman ay hindi na maghahari doon sa mga taong nanampalataya sa ating Panginoon. Bagamat tayo ay namatay sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus, tayo po ay mabubuhay. Kaya po, ang challenge po namin, ang gusto po namin ipaharating sa inyo, tayo po ay manampalataya sa ating Panginoon sapagkat sa Kanya lamang po ang buhay. Huwag po tayong maniwala doon sa mga sabi-sabi na hindi tayo talaga namatay. Tayo ay gumagala lang kapag namatay. Hindi po yung totoo. Sapagkat ang pinanggagalingan lamang po ng buhay ay ang ating Panginoong Diyos. Yan, mga kabataan at mga minamahal na mga tagapanood, ay meron pong pag-asa para sa atin na tayo pang mga nabubuhay. Ibig sabihin ay huwag po tayong matakot sa kamatayan kung nasa atin naman po si Kristo. Dahil sabi nga po ng Biblia ay merong reward para sa atin, sa ating mga nasa Kanya. Yan, marami po tayong natutunan ngayon sa ating episode ngayon na ang kaluluwa po pala ay tayo mismo at hindi yung kaluluwa na tulad ng ipinapalabas sa TV na may hiwalay o may gumagalang kaluluwa. At nalaman din natin na ang mga engkanto o mga maligno, mga nagpaparamdam sa atin na tinatakot tayo ay mga demonyo lang pala o ating kaaway na Satanas na gusto tayong dayain. At nalaman din natin na kapag tayo ay namatay ay bumabalik lamang tayo sa alabok o bumabalik tayo sa stato natin nung una pa na tayo lamang ay alabok
at wala tayong nalalaman. Hindi rin tayo pumupunta sa langit, hindi tayo pumupunta agad sa purgatorio o sa impyerno. At nalaman nga po natin na may pag-asa kapag tayo ay na kay Kristo. Yan. So, ngayon po ay para sa ating pagtatapos, ay hinihilingan ko po kung meron pa po pala kayong gustong idagdag na gusto sabihin sa ating mga manonood. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Nawa po sa susunod po na episode, abangan nyo po dito po sa YouTube. Pwede rin po kayo magtanong. Mag-ganon rin po kayo ng mga tanong. Diyan lamang po sa baba. Andun po sa may YouTube. Pwede po kayo mag-comment dyan. Ay, willing po kami na sa abot ng aming pong makakaya ay ating pong sasagutin ang inyo pong mga katanungan. Ayun. At marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin sa pakikinig ng atin pong programa ngayon pong araw na ito. At amin pong dalangin na sana ay makatulong ito sa inyo pong espiritual na ikalalago. At kung kayo nga po ay merong mga katanungan, ay meron din po tayong mga number dyan sa baba na inyo pong po pwedeng i-text o kaya naman po ay tawagan upang nang sa ganon ay maiparating sa amin ang inyo pong mga concerns, ang inyo pong mga katanungan at atin po itong mapag-aralan. Ano ho? At yun lamang, Sister Jana. Yan. Para po sa ating pagtatapos ay hinihingan ko po si Kuya Melvin para sa ating closing prayer. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat sa araw na ito na pinagkaloob sa amin na ang inyo pong pangalan ay naitaas, na ang inyo pong aral na siyang nais ipabatid sa amin ay aming maipresenta at maibahagi sa mga taong nakikinig at matyagang nanonood ng programa pong ito. Pagpalain po ang bawat isa sa amin at ganoon din po ang aming pong mga tagapakinig at kayo po ang siyang maparangalan at maitaas. Ang lahat ng papuri at pagpapasalamat ay aming pong ibinabalik sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po muli mga kaibigan at inaanyayahan po namin ulit kayo sa susunod na episode ng Understanding the Scriptures Through Youth Approach. At ito po muli ang inyong kaibigan, si Sister Jana Teves, si Kuya Melvin Alavanza at si Kuya Melvin Hamora. At kami po ay nagsasabi na si Kristo ay darating. Tiyak na darating, muling darating. Kaya mga kaibigan, tayo po ay maghanda na siya ay salubungin. Muli po ay isang magandang araw at paalam.